Tumayo po tayo mga kapatid sa ating panalangin. Dakilang Yahuwah, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat ng marami sapagkat hindi mo kami pinabayaan sa aming paglalakbay sa mundong ito. Salamat sa ganitong pagkakataon. Bagamat maraming hadlang, marami kaming bagay na nagawa na hindi ka nais-nais sa iyong banal na paningin. Patuloy ang iyong pag-ibig, Ama. Patuloy kang naaawa sa iyong mga lingkod. Naririto pa kami sa iyong banal na harapan at may karapatang sumamba at pumuri sa iyong napakabanal na pangalan. Basbasan mo sana kami sa aming gagawing pagsamba sa araw na ito. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan. Gabayan mo kami ng iyong mga salita sa araw-araw, Ama, upang malayo kami sa anumang uri ng pagkakamali. Gabayan mo kami upang manatili kaming tapat sa iyo, Ama, upang sa ganoon ay lagi kaming kanais-nais sa iyong banal na paningin. Tulungan mo sana ang lingkod mo na maghahayag ng iyong mga salita. Samahan mo siya ng iyong Santong Espiritu upang ang iyong mga salita ay tumino, pumasok sa aming mga isip at sa aming mga puso. Upang ito naman ay magbigay inspirasyon, lalo kaming magtumibay sa pag-ibig sa iyo, sa pagkilala sa iyong mga salita, Ama, upang ito ang maging gabay namin na maging tapat na mga lingkod mo at tagasunod mo sa mundong ito. Tulungan mo sana ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang may mga karamdaman, ang mga naghihirap, Ama, at may mga nararanasang kalungkutan sa kanilang buhay. Sana'y lagi mo kaming sasamahan, huwag mo kaming pababayaan, lalong-lalo na sa nangyayari sa mundong ito. At basbasa mo rin ang aming mga kaibigan, ang aming mga dating kasama na ngayon ay hindi na namin sila kapanalig, Ama. Bigyan mo sana ng kalinawan ang kanilang pag-iisip. Maunawaan nila ang nangyayari sa mundong ito at sa panahong ito, Ama, upang manumbalik ang kanilang kasiglahan sa paglilingkod sa iyong banal na paharapan. Tulungan mo sana ang sanlibutan ito, Ama, ang mga nakararanas ng mga ligalig sa kanilang mga lugar, ang mga nakararanas ng mga kahirapan at ng mga karamdaman, Ama, na sana itulungan mo rin sila, pawiin mo ang mga bagay na ito upang sila naman ay may karapatang mabuhay at maglingkod sa iyong banal na pangalan. Tulungan mo rin sana kami sa araw-araw na aming ginagawa sa aming buhay, Ama, na malayo kami sa anumang uri ng kasalanan. At basbasa mo rin sana ang abuloy na inihandog namin sa araw na ito, Ama, na magamit ito sa paglaganap ng iyong mga banal na salita at marami pang mga taong makaririnig ng iyong mga mensahe at marami pang mga tao kung iyong mararapatin ay makasama namin sa paglilingkod na ito. At tulungan mo sana kami at basbasa mo rin ang aming mga pagmibisyon, Ama, na ituro mo sa amin ang dapat namin gawin upang maabot namin ang mga kaibigan namin at mga kasama namin at mga kamag-anak namin na wala pa sa ganitong paglilingkod. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ni Yahushua na aming tagapagligtas. Amen.
siyang kasalanan ng ating mapagkuya. Tayo ay sumaganan sa mabuting gawa. Ang alwalhatian ng Ama sa atin ay magliwanag. Mangintin ang ilaw niya, ibahin ang aral. At kaparawanan niya may palaging inaasahan ang Diyos sa mga tao na kanyang pinili. Yan ay ang pagsunod sa kanyang aral na pagbabagong buhay. Ang pagbabagong buhay, mga kapatid, ay nangangahulugan na ating iwan ang masamang paraan ng ating pag-iisip at tayo ay mamuhay ng pamumuhay na matuwid sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Mahalaga ito sa mga pinili niya. Sa atin na mga kabilang, sa napakakaunting labi, sa anak na babae ng Siyon, hinahanap ng Diyos ang maigting at isang makatotohanan na pagbabagong buhay. Ang ating Panginoong Yahushua, na siyang ating tagapamahalang pangkalahatan, ay naghahangad. Pinakahahangad niya ng bawat tagasunod niya ay makita ang kahalagahan ng pagbabagong buhay. Ito'y ating maabot at marating sapagkat hangad niya na tayo ay makasama niya kung saan siya nandoon ngayon. Ngunit, anong mga katangian ng mga lingkod ng Diyos, tapat na lingkod ng Diyos, na ito ang dapat na makita sa atin? Ating unang basahin sa unang Juan. Ganito nakasulat, mga kapatid, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat, ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo ay nasa kanya. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Ayon po sa Biblia, ano ang katangian ng mga tao na sumasampalataya sa mga aral ng Diyos? Ang sabi ho riyan ay kailangan tayo ay mabuhay na katulad po ng naging paraan ng pamumuhay ng ating Panginoong Yahushua. Mahalaga po yun, mga kapatid. Ano ang sabi ng ating nabasa? Yung nagsasabi ang wika na nakikilala ko siya, pero hindi naman tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. Ang katotohanan ay wala sa kanya. Kaya kung tunay na tayo ay alagad ng ating Panginoon Diyos, ang kailangan, ang sabi ng Biblia, datapat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, yun ang tunay sa kanya, naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang sabi pa nga, dito'y nalalaman natin, tayo nasa kanya, ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya, nararapat ding lumakad na gaya ng inilakad niya. Ang tinutukoy diyan na niya na dapat nating tularan ang kanyang paglakad o paraan ng pamumuhay ay ang ating Panginoong Yahushua. Kaya nga siyang leader ng ating movement. Di ba? Church of Yahushua movement. Kaya siya po ang ating dapat na panularan. Sino ang ating Panginoong Yahushua? Para matupad ito, ano ang kailang hakbang na dapat natin gawin? Sunod na talata, next slide. Ganito nakasulat. Magkaroon kayo sa inyo
ng pag-iisip na ito'y nasa Kristo Yahushua din naman. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan sa Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip, mangagtaglay ng isa ring pag-ibig na mangagkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip, na huwag ninyong gawin ng anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Anong hakbang ang dapat nating taglayin para atin pong maisakatuparan sa ating sarili ang pamumuhay na katulad ng sa ating Panginoong Yahushua? Sabi ng Biblia, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na kay Yahushua Hamasiyak din naman. Kaya yun ang una nating dapat na mataglay. Tama nga naman, sapagkat tayo po ay sangkap ng kanyang katawan at siyang ating pinakapangulo, kung gayon, kailangan pong mataglay natin ang pag-iisip ng ating Panginoong Yahushua. Ano po yun? Ang sabi magkaisa kayo ng pag-iisip. Bakit ang sabi magkaisa kayo? Sapagkat ang mga taong kabilang sa kilusang itinatag ng Panginoong Yahushua ay may kani-kanyang pag-iisip. Pero kung tayo na kay Yahushua na, lahat tayo bagamat nagkakaiba-iba ng pag-iisip, magkaisa ang wika ng pag-iisip. Magtaglay ng isa ring pag-ibig, magkaroon ng isang akala, isa lamang pag-iisip. Huwag niyong gawin ng anuman sa pamamagitan ng wika ng pagkakampi-kampi o pagpapalalo, kundi ng kababaan ng pag-iisip. Kaya may kababaan ng pag-iisip, dapat taglayin po natin yun. Hindi naman ang ibig sabihin kung tayo ay nagtataglay ng kababaan ng pag-iisip, naging gullible na tayo. Madali na tayong papaniwalain sa kahit sa maling mga aral. Hindi ganon. Kababaan ng loob. Hindi nagpapalalo. Paano ho yun natin magagawa na tayo ay may kababaang loob sa ating kapwa-tao, may pagrespeto, may paggalang sa ating kapwa-tao? Ang sabi, ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanya. Kaya kapag tayo, ang trato natin sa iba ay mas mabuti sila kaysa atin, magagawa natin ang pagrespeto sa kanila. Pero kung ang pagtingin natin, ang ating sarili ay higit kanino pa man, nawawala na tayo kung magkamis na ng respeto sa iba. Naging self-centered na tayo. Kaya mga kapatid, ang sabi pa riyan sa 4, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili. Ibig sabihin, huwag tayong laging nag-iisip ng para lang sa ating sarili, maging selfish. Kailangan po tayo, mayroon po tayong simpati at empathy sa tao. Di ho ba? Mayroon tayong damdaming makatao. Yan ang ibig ng ating Panginoong Yahushua na mataglay po natin bilang mga tagasunod niya. Pagka yan po ay ating nagawa, magiging karapat-dapat tayo sa ating Panginoon Diyos. Isipin ninyo kung gaanong hirap na inabot ng ating Panginoong Yahushua para lang tayo bigyan ng pagkakataon na maging Kanya. Ibinuwis niya ang kanyang buhay, tiniis niya ang pagpapapako sa krus. Bagamat yun ay pwede niyang tanggihan, pero ginawa niya yun para ipahayag niya ang kanyang wagas, ang tunay na pag-ibig niya sa kanyang mga alagad. Kaya anong dapat natin gawin? Suklian natin yun. Anong dapat natin isukli? Taglay natin ang kanyang pag-iisip. Ano yung pag-iisip ng ating Panginoong Yahushua? Yung pong pag-iisip ng kababaan ng loob, pag-iisip na nakahandang laging sumunod sa kalooban ng dakilang Ama. Kaya kung marunong tayong dapat nagayahin na paraan ng pamumuhay, walang iba kundi ang naging pamumuhay ng ating Panginoong Yahushua. Paano ho yun? Ito, 11, 29, 30. Next slide. Pasanin ninyo ang aking pamatok
at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Para ating maisakatuparang ang paraan ng pamumuhay ng ating Panginoong Yahushua magiging matularan natin, ano dapat gawin? Pasanin ang kanyang pamatok. Ano yung pamatok? Yung po ay sumasagisag sa gawa tungkulin. At anong sabi pa? Mag-aral tayo sa kanya. Kaya kung mayroon man tayong dapat na maging professor, dahil ang ating pinaka-dakilang guro, walang iba kundi ang ating Panginoong Yahushua. Kaya sa ating pag-aaral po rito, binabasa natin kung ang pahayag ni Pablo ang pahayag, ito pahayag ni Apostol Pablo. Kung ang babasahin natin pahayag ng ating Panginoong Yahushua, ito pahayag ng ating Panginoong Yahushua. Hindi katulad sa ating pinanggalingan, pahayag ng Panginoong Yahushua ang babasahin, pero ang sasabi, yan ang damdamin ng tagapamahalang pangkalahatan. Ano pong ibig ng tagapamahalang pangkalahatan? Basa. Ang babasahin po ay aklat ni Pablo. Sulat ni Pablo yun. Bakit napunta ngayon sa tagapamahala? Pinalalabas lagi nila, ipinilalantad lagi nila, ito ang pahayag ng aming namamahalang pangkalahatan, ito ang pahayag ng aming executive minister. Pahayag ni Pablo yun. Pahayag ng Panginoong Yahushua yung binabasa ng ministro. Ano lang ibig sabihin? Kanilang inilalantad, hindi ng aral ng Panginoong Yahushua, hindi ng aral ng mga apostol, kundi yung kanilang leader na. Nakita nyo ang perversion? Nakikita ninyo ang deception? Bakit hindi sila maging totoo? Ang binabasa nila salita ng ating Panginoong Yahushua. Dapat ang sabihin nila, etong pahayag ng ating Panginoong Yahushua. Kung ang babasahin ngay sulat ni Pablo, etong pahayag ng Apostol Pablo. Hindi ho ba? Diyan sa ating binasa, pahayag po yan ng ating Panginoong Yahushua. Ano ang sabi? Pasanin ninyo ang aking pamato. Mag-aral kayo sa akin. Kaya tayo, kung tayo nag-aaral, ang dapat nating pakinggan tinig ng ating Panginoong Yahushua. Bakit? Sapagkat siya'y maamo, hindi siya hambog. Siya'y mapagpakumbab ng puso, hindi siya mapagmataas. Ano kapalaran kapag ating ginawa po yun? Ang sabi, masusumpungan ninyong kapahingahan ng inyong kaluluwa. Yan ang ating po nasaligan sa ating paglilingkod. Ngayon, paano pinatunayan ng ating Panginoong Yahushua ang kanyang pagiging maamo, mapagpakumbab ang puso? Pakinggan natin, next slide. Ito nakasulat. Nakatayong nanonood ang bayan at tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, nagligtas siya sa mga iba. Iligtas niya ang kanyang sarili. Kung ito ang Kristo ng Diyos, ang hinirang niya at nililibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya na dinudulutan siya ng suka. Sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At sinabi ni Yahushua, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa at sa pagkakabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaran. Yan ay tagpo ng ang ating Panginoong Yahushua ay nakabayubay sa krus. Pinaglaruan siya, pinagtawanan siya ng mga Hudyo. Kung ikaw ay anak ng Diyos at kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili. Pinainom pa siya ng suka at nililibak siya ng mga tao noon. Pero anong katunayan ng kababaang loob ng ating Panginoong Yahushua at kaamuan? Nanalangin siya sa Panginoon Diyos nang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya mga kapatid yan, sa talatang yan ay ating nadarama kung gaano kalambot ang puso ng ating Panginoong Yahushua, kung gaano kaamo at mababang loob meron ng ating Panginoong Yahushua, yan din ang dapat nating taglayin. Huwag tayong maging mapaghiganti. Huwag tayong magtatanim ng puot sa kapwa.
kahit gaano pa katindi ang kanilang ginawa sa atin, ay atin pong dapat na matularan ang ating Panginoong Yahushua. Ipanalangin natin sila sa Ama, na sila ay mapatawad, na sila ay mabuksan ang kanilang mga isipan sa katotohanan. Ang sabi pa sa Pilipos, huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Di ba yan ang ating binasa kanina? Inulit lang natin para bigyan natin ng emphasis na kailangan po tayo bilang Iglesia ni Yahushua, matupad sa atin yung katawagang Iglesia ni Yahushua, tagasunod tayo ng ating Panginoong Yahushua. Paano yung pagsunod? Yung tunay na pagsunod. Ano katunayan? Na tayo ngay natuto kay Yahushua na ating Panginoon. Efeso. Next slide. Ganito ho ang ating mababasa. Kung tunay na siya inyong pinakinggan, kaya ang ating tanong, ano ang katunayang tunay na tayo po'y natuto? Ayun, no? Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Yahushua, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ano ho ang katunayan na tayo ay natuto sa ating Panginoong Yahushua? Ang sabi ng Apostol Pablo, kung tunay na siya inyong pinakinggan, katumbas na tayo natuto sa Kanya, iwan nyo ang ang tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay. Ano yun? Yung nakaraan nating pamumuhay. Anong tawag ng Apostol Pablo ron? Yun ang dating pagkatao. Bakit natin dapat iwan yun? Sumama ng sumama po yun dahil sa kahalayan ng pagdaraya. Anong dapat gawin kapag tayo kay Yahushua na katumbas ikay pinangaralan, sumampalataya, nabautismohan ka na ilibing ng dati mong pagkatao doon sa tubig, pag-ahon natin ang sabi ng Biblia, magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, magbihis ng bagong pagkatao. Pag sinabing magbihis, kumbaga sa karaniwang alam nating magbihis damit, lumay, alisin, palitan ng tama. Diyan sa binasa natin, ang lumay masamang pagkatao, palitan ng bagong pagkatao. Ano yun? Yung ayon na sa kalooban ng Diyos. Pagkataong ayon sa Diyos, nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya hindi sapat ang sinasabi ng mga kaibigan nating protestante, just have faith in our Lord Yahushua and that will suffice you to inherit the kingdom of God. Kailangan ng wika ay sumampalataya ka lang kay Yahushua sapat yun para kay magmana ng buhay na walang hanggan. Hindi totoo yun. Pananampalataya without works, hindi pwede yun. Una sa lahat, ayon sa Biblia, tayo nilikha para sa Diyos, para sa paggawa ng mabuti. O kita ninyo? Saan ang lugar ng faith alone theory? Wala. Nilikha tayo para sa gawang mabuti. Kailangan may pananampalataya ka ng tunay, nilalaki pa natin ang paggawa. Kaya hindi basta na, Ama, ako'y sumasampalataya, ligtas na ako. Hindi ganon. Hindi parang instant coffee. Parang instant kape na ikay magpakulo ng tubig at ibuhos mo doon ng isang sachet ng kape, ay okay na. Hindi ganon kadali ang kaligtasan. Kailangan tama ng pananampalataya, may kalaki pa na paggawa. Yun ang ating dapat na gawin, mga kapatid. Kaya alam nyo doon sa Isaias 1:26 ay maliwanag po ang sabi roon, I'll set honest judges and wise counselors among you, just like it was back at the beginning. Then you will be renamed city that treats people right, the true blue city. God's right ways will put Zion right again. Kaya ang ibig lamang sabihin, kung tayo binilang na ng Diyos doon sa kanyang itinabi na natitirang labi, na yun po ang remnant, na very small remnant ayon sa Isaias, ang sabi,
God right's way will put Zion right again. Kaya walang sariling ating paraan para ang kilusang very small remnant ay maging karapat-dapat sa Diyos maliban sa paraan ng Diyos. Dahil dito, ano ang tungkulin ng dapat natin gawin hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua sa alapap? Ito, pakinggan niyo sa Kolosas, ganito po nakasulat. Sapagkat kayo nangamatay na. Literal bang namatay? Buhay. Bakit patay? Inilibing na eh. Ano yung inilibing? Di yung patay. Pala nga namang maglibing ka ng buhay. Illegal yun. Malibang masamang tao ka. O diba? Saan inilibing? Sa tubig. Pag-ahon, nagbihis. Anong ibinihis? Bago. Ano yung bago? Bagong pagkatao. Ano yun? Ayon sa kalooban ng Diyos. Patay na yung dati. Ano na ngayon nasabi? Sapagkat kayo nangamatay na. At ang inyong buhay ay natatagong kasama ng Kristo sa Diyos. Pagka ang Kristo na ating buhay ay mahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na ipagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Dapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati na ng kaniyang mga gawa. Como tayo nangamatay na sa sentidong tayo na bautismo na ang ating dating pagkatao na yun ang masama na ilibing na. Anong sabi ng ating nabasa? Ang sabi ng Apostol Pablo, ang inyong buhay ngayon ay natatagong kasama ng Kristo sa Diyos. Kaya tayo may buhay na. Ano yung buhay na yon? Nakatagong kasama ng Kristo. Sino yon? Doon sa tunay na namatay na. Sino yon? Yun nga ang nagbagong buhay at ang kanyang naging lifestyle ay katulad ng ating Panginoong Yahushua. Paano makikilala yon? Meron siyang pinatay. Akala ko ba bawal ang pumatay? Ay ano, sabi sa 5, patayin nga ninyo. Di may utos na dapat na tayo pumatay. Tao ba yung ating papatayin? Aba, hindi. Ano yung papatayin natin? Ay yung ating mga sarili, sangkap ng katawan natin na nasa ibabaw ng lupa. Ano ibig sabihin? Papatay yung sangkap ng katawan natin. Mata, kamay, tuhod, paa, yung bang ating papatayin o puputulin. Hindi literal yan. Pag sinabing patay, huwag pairalin. Pag sinabing patay, huwag paghariin. Ano-ano yon? Yung po ang karumihan na taglay ng katawan natin. Ano nga yon? Yung po ang pakikiapid. Ano pa? Karumihan, masamang pita, masasamang nasa, kasakiman, na ipagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Hindi ba't yan nga ang dati nating pagkatao? Mapagnasa? Masamang akala? Pero ngayon tayo ay kay Yahushua na at ang ating paraan ng pamumuhay ay nakapattern na sa paraan ng pamumuhay ng ating Panginoong Yahushua. Ang sabi ngayon, inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuotan, paghihinala, panunungayo, mga kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag tayong magbubulaan sa isa't isa. Yan pong inaasahan ng Diyos sa atin ngayon sapagkat tayo po ay kay Yahushua na. Di ho ba mga kapatid? Kung tayo ay kay Yahushua na, obligado na tayo na sumunod doon sa ibig ng ating Panginoon Diyos. Di ho ba? Ano pa ang ilan sa ibig ituro sa atin ng ating executive minister, ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach na ating tagapamahalang pangkalahatan, Ebreo. Ito nakasulat. Pakinggan natin. Next slide po. Namasdan natin si Yahushua na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na ni walang bahalang kahihiyan. Isipin niyo yan. Ni walang bahalang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos sapagkat dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Ano pang ibig ituro sa atin
ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ulo ng iglesia, ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Masdan natin ang wika, si Yahushua, gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Una sa lahat, ang misyon ng ating Panginoong Yahushua nang siya isiyugo ng kanyang ama dito sa lupa, nagampanan niya. Inumpisahan niya at tinapos niya. Mayroon tayong tinaglay na pananampalataya. May kalakip na gawa. Sino magpapasakdal po niyan? Hindi ako, hindi kayo, hindi ang sino paman. Sino magpapasakdal po niyan? Ang ating Panginoong Yahushua. Kaya nga siya nagtiis sa krus. Binaliwala yung kahihiyan Pero ano naging kapalit ng kanyang dinanas na kahihiyan? Dinanas na napakatinding kamatayan sa krus. Ang sabi, umupo siya sa kanan ng luklukan ng Panginoon Diyos. Kaya ngayon, siya nasa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, sapagkat ang kanyang misyon ay kanyang naisakatuparan, nagpasimula siya na gumagawa, namatay siyang sumusunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ganyan din ang dapat makita sa bawat iglesia ni Yahushua. Kaya kapag tayo ng lulupaypay, meron tayong dapat alalahanin. Ang sabi nga ni Pablo, dili-dilihin ninyo. Katumbas, isipin ninyo. Yung nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan. Sino yun? Ang ating Panginoong Yahushua. Kaya kapag tayo ng lulupaypay, ng hihinang ating kaluluwa, ating pong maging inspirasyon, ang naging pagtitiis ng ating Panginoong Yahushua, alang-alang sa ating mga kasalanan, lalakas ang ating loob. Lalakas na muli ang ating kalooban at ang ating pag-iisip. Ngayong tayo'y kabilang na sa pinili ng Diyos, mula sa anak na babae ng Sion, nakasama na tayo doon sa napakakaunting labi ayon sa hula. May ipinagagawa ang Diyos, mga mahal na kapatid. Ano po yan? Pakinggan po natin. Next slide. Ganito po ang ating mababasa. Atin hong pakinggan ito at mahaba-haba ito ng konti. Ito nakasulat. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. At tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. At pinagsabihan kita, ikay aking lingkod. Aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Huwag kang matakot. Ikaw na uod na Jacob. At kayong mga tao ng Israel, aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong manunubos ay ang banal ng Israel. Narito, aking ginawa kang bagong kasangkapang panggik na matalas na may mga ngipin, iyong gigiki ng mga bundok at didikdiking durog, at iyong gagawin ng mga burol na parang ipa, iyong pahahanginan at tatangayin ng hangin. At pangangalati ng ipo-ipo, at ikay mga gagalak sa Panginoon, ikay luwalhati sa banal ng Israel. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, at sa timugan huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Mga kapatid, yan ay bahagi po sa hula, sa sugo na ginamit ng Diyos sa mga huling araw na ito, sa mga pulo ng dagat. Yan ay sa Pilipinas, natupad yan sa katauhan ng kapatid na Felix Y. Manalo. Na anong sabi? Huwag kang matakot. Bakit? Normal sa tao matakot. Bakit ang garantiya huwag matakot? Sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking pinili kang, sabi ng Diyos. Lingkod kita. Huwag kang matakot. Huwag kang manglupaypay. Aking palalakasin ka. Aking tutulungan ka. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Ay ang daladala niya ay katwiran, hindi espada. Nang kasabi ng iba, kay Siro daw natupad yan. Mali. Yan po'y natupad di kapatid na Felix Manalo. Ang katwiran niya ng Ebanghelyo. Huwag kang matakot. Uod na Jacob. Ang umpisa, itinulad siya sa parang uod.
ang uod ay baliwala. Hindi, sabi nga, dukha dinuduwahagi. Pero sabi ng Diyos, huwag kang matakot, uod na ako. Sapagkat ang manunubos mo ay ang banal ng Israel. Gagawin kitang wikang bagong kasangkapang panggiik na matalas na may mga ngipin. Didikin mong mga bundok. Diditikin mong durog ang mga gagawin mo, ang mga burol na parang ipa. Kaya pag binasa natin, ang sabi pa dyan sa hula, sabihin ko sa hilagaan, bayaan mo. Yan ang protestante na narito doon na sa Pilipinas nang dumating ang mag-umpisang mangaral ang kapatid niya Felix Manalo. At bayaan mo ang sasabihin ng Diyos sa timugan. Yan ang Katolisismo. Natupad yan kay kapatid niya Felix Manalo. Sinasampalatayanan natin yan. Next slide pa. Ito pa. Kaya't ito mangyayari lang. Kaya't luwalhatinin yung Panginoon sa silangan. Sa makatibagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduludulong bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit. Kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi na mamatay ako, namamayat ako. Sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubhang kataksilan. Ang mga iti maglalakas ng kanilang tinig, sila'y magsisihiyaw dahil sa kamakamahalan ng Panginoon ay nagsisihiyaw sila ng malakas mula sa dagat. Sa English, let me read this in English. Sa New International Version, this is the equivalent of what I've read. Isaiah 24:15-16 down to 14. Therefore, in the east, sa silangan. Bakit ang banggit niya silangan? Sapagkat ang apat na direksyon ng mundo na principal ay apat din. East, west, south, north. Ang hinuhulaan po dyan ay hindi manggagaling sa north, hindi manggagaling po sa south, hindi manggagaling sa sampa, sa hilaga. Di ba? Ang panggagalingan niya ay sinigurado ng Biblia sa east, sa silangan. Ang sabi, therefore in the east, give glory to the Lord. Pero hindi lang basta ganon, dinescribe pa kung anong bansa sa silangan. Exalt the name of the Lord, the God of Israel, in the islands of the sea. Yan ang Pilipinas. Yan ay sa silangan, bansang binubuo ng mga pulo. Tingnan ninyo ang mapa, mga kapatid. Sa silangan, aling bansa ang may pinakamaraming pulo? Sa silangan ay yan ang Pilipinas. Kailan ng panahon, from the ends of the earth, we hear singing. We hear singing. May pag-awit mula doon sa mga wakas ng lupa. Ang mga wakas ng lupa, 1914 yan. Kaya walang pagdududa. Natupad po yung hulang yan sa iglesyang ikatlo na manggagaling sa Pilipinas. Mga pulo ng dagat, panahoy mga wakas ng lupa. Nang sabi, glory to the righteous one. Yan ang kanilang tungkulin, to glorify the righteous one. Pero ano ang mangyayari sa hula? But I said, I waste away, I waste away. Sabi nga doon sa Tagalog, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko. Woe to me, the treacherous betray. With treachery, the treacherous betray. They raise their voices. They shout for joy from the west. They acclaim the Lord's majesty. May hula. Saan? Diyan sa iglesia na pinagsuguan ay kapatid na Manalo pagdating ng panahon. Kung paano natupad ang pagsusugo kay kapatid na Manalo, mayroon din mga matutupad pa sa darating na panahon. Namatay siya at pumalit ang kapatid na Eranio Manalo. Ang hula noon from the east to the west. Nakarating sa west, panahon ng KRD. Di ho ba, mga kapatid? Nakarating sa west ang iglesia. At pagkatapos po ng makarating sa west, ang sabi pa nga, ang iglesia ay makararating din sa kanyang dating tahanan. Di ho ba? Alam na alam natin yon, mga kapatid. Kaya kung atin hong bibigyan pansin ang kanilang yung himno, yung national anthem ng
Israel, ay meron tayong mababasang ganito. Let us show that first. The next slide, that one. That is Israeli National Anthem. Ang sabi diyan sa Hebrew, hindi ko maintindihan yan. Ayaw ko kung tamang pagkakababasa pagkaraan ng basa ko nito. Kol Ode, Balirab, Pinema, Nefes, Yehude, Humea, Olfate, Misrak, Kadema, Ayin. Basta ang atin lang kinukuha dyan ay Misrak. Alam nyo sa Ingles, ang translation, as long as the Jewish spirit is yearning deep in the heart, with eyes turned toward the east. Ang mata ng mga Jewish, ang kanilang espiritu ay nakatingin sa east. Ang east na yan, sa original na wikang Hebreo, ay Misrak. Kung east lang, Kidem. Pero pagka far east, Misrak. Kaya ang lyrics ng kanilang national anthem ay meron pong aral na itinuturo sa atin. Ano yung aral na itinuturo sa atin? Ang mga Jewish, ang mga Hudyo, ay nakatingin ang kanilang mga mata tungo sa silangan. Kung saang silangan yan, sabi sa original na wikang Hebreong lyrics, Misrak, yan po ang malayong silangan. Looking towards Zion, ang sayo niya ng iglesia, simbolika ng iglesia. Then our hope, the 2,000-year-old hope, will not be lost. To be a free people in our land, the land of Zion and Jerusalem. Alam nyo, may binabanggit dyan. Then our hope, nakatingin sila sa malayong silangan. That the 2,000-year-old hope will not be lost. May pag-asa sila. Hindi mawawala yan. To be a free people in our land, the land of Zion and Jerusalem. Alam nyo, yan po, physically nangyari po yan. Alam nyo, ang bumuo ng national anthem ng Israel ay isang tao ng pangalan ay si Neftali Hearst Ember. Noong, alam nyo, noong 1878, pinoproklama na isang estado ang Israel nitong si David Ben-Gurion. 1948 natupad po yan. 1948. 70 years after, physically, natupad po yung to be a free people in our land, the land of Zion and Jerusalem. Noong 1948, nabalik ang Israel sa dati nilang bansa. Naging free people sila sa kanilang sariling land na yan nga ay ang Jerusalem, ang Israel. Pero hindi lamang yan. Meron pong mensahe pa ang nilalaman ng kanilang anthem nang sabi, as long as the Jewish spirit is yearning deep in the heart, with eyes turned toward Misrak or malayong silangan. Meron pa silang inaasahan na diyan hindi mawawala ang kanilang pag-asa. Espiritual na bahaging pag-asa. Ano yun? Yung po ang pagbabalik ng aral ng iglesia na tunay sa Jerusalem. Di ho ba? Nangyari ho yan sapagkat may hinulaan. Anong hula? May 3 grupo. Sa inyong pangako, yan ang Israel. Yan ang mga Hudyo. Sa inyong mga anak, yan ang mga hintil. Bakit naging mga anak ang hintil? Unang Korinto 4:15, ipinanganak ko kayo ang wika ni Pablo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya ang mga hintil ay naging anak ng mga Hudyo, bunga ng pangangaral ng isang Hudyong si Apostol Pablo. Pero ano ang mangyayari sa una na grupo ng iglesia na kinapapalooban ng mga Hudyo at ng mga hintil? Matatalikod. Kumot yan ay matatalikod, nagtira ang Diyos ng remnant na yan po ang, mayroon pa akong ibang mga tupa, hindi sa kulungan ito, sila'y nasa malayo. Sa inyong pangako, Hudyo, sa inyong mga anak, hintil, at maging nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Yan ang iglesia na tinatawag noon na iglesia ni Kristo, na pinalitan na ng pangalan sapagkat sinabi ng Diyos din sa Isaias, I will rename you, at luluwalhatian siya ng mga taga-West.
Kaya dito natin naluwalhati ang pangalang Yahuwah. Dito natin napaluwalhati ang pangalang Yahushua. Pero anong sabi ng Biblia? Mayroong permanenteng tahanan ng Diyos. Anong permanenteng tahanan ng Diyos? Yan po ang Jerusalem. Tatandaan natin, ang iglesia itinayo sa Jerusalem. Ang Jerusalem na dati yan po ang kinalalagyan ng mga Israelita noon ng panahon ng mga unang lingkod ng Diyos katulad nila David, Solomon, Saul. Ang Jerusalem nung panahon ng ating Panginoong Yahushua, nilipol yan, ginibayan ng mga Romano. Pero mayroon pa rin isang Jerusalem. Tandaan natin na natitira ang bagong Jerusalem, yan ang bayang banal. Pero tandaan natin ang mga hula ay natutupad. Noong Marso 31, 1996, ang iglesia ay nakabalik sa kanyang dating tahanan. Yung dating tahanan na yan ayon sa Isaias 52:7-8, yan po ang Jerusalem. Pero nang masabi, anong sinabi ng kapatid na Eraño Manalo noong matapos na sa bahaging pangwakas ng kanyang pagtuturo doon sa Jerusalem, ang sabi niya noon, ang ibig bang sabihin darating ng Panginoong Yahushua? Hindi pa. Meron pang wikang aayusin sa iglesia. Bakit sinabi yon ng kapatid na Eraño Manalo? Sapagkat mayroon pang matutupad na mga hula. Ano nga yung matutupad na mga hula? Let's go back to Isaiah 24. Ganito po ang ating mababasa. Chapter 24, verses 15 to 16. The English one. Therefore, in the east, give glory to the Lord. Exalt the name of the Lord, the God of Israel, in the islands of the sea. From the ends of the earth we hear singing, glory to the righteous one. But I said, I waste away. Treacherous betray. May mga manggagawang magtataksil. Yun ang sinasabi ng kapatid na Eraño Manalo. Ang ibig bang sabihin, kung nakabalik na sa Jerusalem, nung nagte-text siya noong 1996 sa Jerusalem, ay tapos na magdarating ng Yahushua, meron pang gagawin na pag-aayos. Bakit? Meron pa palang matutupad na hula. Ano yun? Yung pagtataksil. Saan manggagaling? Sa east. Saan sa east? Sa mga pulo ng dagat. Kailan yun? Sa mga wakas ng lupa. Ano yan? Yan ang Pilipinas. Na lumitaw noong 1914. May mga gagawa dyan ng pagtataksil. Ano sila? Mga manggagawa, mga ngaral, pero taksil. May nagsisigawang may kataksilan. Ano gagawin nga nila? Sila lilika ng mga awit at ang kanilang pupurin. Hindi na ang righteous one. Hindi ng Diyos ng Israel, kundi ang kanila ng mga pinuno. Naligaw sila. Kaya mayroon pang aayusin. Tamang sinabi ng kapatid ni Eraño Manalo. Yun ay prophetic na mga salita. Di ba? Kaya maging noong siya ay nabubuhay pa, meron siyang sinabi na ganito, na sabi niya sa panahon na malapit na ang wakas, darating ang matinding pag-uusig. Hindi lamang sa labas ang magmumulang pag-uusig, kundi sa loob ng iglesia. Mayayanig ang inyong pananampalataya. Ang sabi ng kapatid ni Eraño Manalo, dito tayo tinuruan ng Ama na manghawak sa Kanya. Uumang ang pagtalikod. Pero dahil ang iglesia ay matatag, ang mga kapatid ay mulat sa tamang aral, hindi pagtatagumpayan ng masama. Itutuwid ng Diyos ang lahat sa tamang panahon. Hindi lahat ay matatalikod. Hindi lahat ay maililigaw. Hindi lahat ay mapagtatagumpayan. Pero marami ang mapagtatagumpayan sapagkat marami ang sumama doon sa unrighteous one imbes na sa Diyos na righteous one. Ang natira, very small remnant. Yan ang ibig sabihin ng mga talatang yan, mga kapatid. Ano katunay nagtira ang Diyos ng very small remnant? Next slide, tuloy pa natin. Ganito ang ating mababasa. Aking papanauliin ang iyong mga hukom na gaya ng una at ang iyong mga kasangguni na gaya ng pasimula. Pagkatapos tatawagin ka na bayan ng katwiran, tapat na bayan, ang siya ay tutubusin ng kahatulan at ng katwiran ang kanyang mga nahikayat. Pag binasa niyo sa 8:9, nagtira ang Diyos
ng napakakaunting labi sa anak na babae ng Sion, kung hindi ginawa ng Diyos yun, matutulad tayo sa Sodom at Gomorrah. Nakita nyo ang mga pagkakaugnay-ugnay ng mga hula at katuparan ng mga hula. Yan po ay isang katunayan ng ating kinabibilangang very small remnant ayon sa hula. Ito ang siyang tinutukoy ng talata ng Biblia na siyang pupuri at patuloy na magbibigay ng kapurihan sa magitan ng mga awit sa righteous one o sa Diyos ng Israel. Dahil dito, saan dapat natin, ito ang ating pag-iisip. Pakinggan natin ang nakasulat sa Korinto. Next slide, the last verse. Let us read 2 Corinthians. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, dapat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Saan tayo hinihikayat ng Apostol Pablo na yun ang kanilang naging stand, na yun ang kanilang naging paninindigan, na yan din ang dapat nating maging paninindigan. Huwag tayong tumingin sa mga bagay na mga nakikita. Ano yan? Yung mga bagay sa mundong ito. Huwag maagaw ang ating atensyon sa mga bagay na panglupa, sa mga kaganapan sa mundo. Huwag tayong paligalig sa mga bagay na nagaganap na karahasan, kapatayan, kagutom, mga iba't ibang pangapi, opresyon, at iba't ibang kasamaang nagaganap sa ating kapaligiran. Mga nakikita ho yun. Sapagkat kung atin yun ang titingnan natin yun, baka tayo mawala ng pag-asa. Saan tayo dapat nakatuon ng ating mga paningin o pag-asa? Sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, temporal. Pero mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya bilang iglesia ni Yahushua, sa mga huling araw na ito, bago dumating ang ating Panginoong Yahushua sa alapap, hinahanapan tayo na dapat nating ipalaganap itong ibanghelyong ito, itong katotohanan ito, tungkulin ng bawat isa sa atin na ito'y atin po na iparating sa ating kapwa-tao. Nananagot tayo sa Diyos. Hinahanapan tayo ng Diyos ng pagsunod. Pagsunod, bunga ng ating pananampalataya. Pagsunod, bunga ng ating pag-ibig sa Diyos. Kaawaan tayo na Ama, na ating maisakatuparan po yan. Tumayo kayo tayo mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyo, Ama. Dahil sa iyong mga katotohanan ito, kami po ay lumalakas, tumitibay ang aming pag-asa. Sa kabila po ng kahirapang aming dinaranas, mga iba't ibang mga kalumbayan at mga kalungkutan, sumasapit yon sa buhay namin. Pero kapag ka naiisip namin na hindi ito ang dapat naming pag-ukulan ng pagtingin o ng aming pag-asa, Ama, lumalakas ang aming pong paninindigan sapagkat ang aming pananaw nakatuon sa ipinangako mo sa amin. Buo ang aming pagtitiwala sa pamamagitan ng mga salita't hula mo sa Biblia. Natupad ito, Panginoon, at patuloy pang matutupad hanggat may langit at may lupa ang iba pang mga hulang nakasulat sa Biblia. Pero ang aming pinananaligang lubos at matibay ay ang iyong hulang ng tiraka ng napakakaunting labi sa anak na babae ng Sion. Ama, salamat po sapagkat ibinilang mo kami rito. Aming hinihiling sa iyo na basbasan mo kami, Ama, na sana'y maipalaganap itong katotohanan ito sapagkat ito ang inaasahan mo na dapat maisakatuparan namin hanggat may panahon pa. Ang panahon ay nagmamadali, ang kaganapan sa paligid namin ay nagbabadya, hindi na magluluwat, hindi na maglalaon, hindi na magtatagal. Ang Panginoong Yahushua ay isusugo mo na, Ama. Una, para sa kanyang kahalo, sa kanyang iglesia. Yun ang aming pinananabikan na magkakapatid, kaya ang aming hinihiling sa iyo. Parang awa mo po, huwag mo kaming pababayaan. Huwag mo kaming ipababayaang nag-iisa sa lalong pahirap na paglalakbay na ito. Aman Diyos, maawa ka po sa bawat isa sa amin.
Pakibasbasan mo po ang aming mga mahal sa buhay. Mga anak na hindi pa natutong manindigan hanggang ngayon, maawa ka sana, naabutin mo sila, Ama. Kaawaan mo rin ang aming mga kamag-anak at mga kaibigan na sana sila man po ay magkaroon ng pagsisiyasat, na sana ay masumpungan ka nila. At ikaw ang bigyan ng kaluwalhatian, ikaw ang hanapin nila. Huwag ang ministro ang hanapin nila, kundi ikaw, ang mga aral mo na nakasulat po sa Biblia. Maawa ka po sa mga may karamdaman. Maawa ka po sa mga anak mong mahihirap. Sa kabila ng kahirapan, karamdaman, harito kasama namin sila sa pagsamba. Ama, abutin mo kami ng iyong awa. Patuloy mo sanang dugtungan itong buhay namin upang patuloy ka naming mapapurihan. Patuloy ka naming maluwalhati. Maawa ka po sa sangkatauhan. Tulungan mo po silang bigyan din ng pagkakataon na, Ama, na makapagsulit, makapag-aaral ng iyong mga salita. At sana'y sumilang ang mga aral mo sa kanilang puso at maunawaan din nila. Nang sa ganon, huwag silang makasama sa mga mapapariwara, kundi sa maging magpalad, magtatamo ng kapahigahan ng mga kaluluwa. Salamat po na marami sa iyo, na pagkat umaasa kaming lagi ka naming kasama, purihin ang iyong dakilang pangalan, siya naming luluwalhatiin magpakailanman. Ito ang aming buong pag-aasa, Ama. Tinanggap mo ng aming panalangin sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong mga reminders po, mga kapatid. Please share our faith to others. You can worship via Zoom at 403-356-689 or via Facebook Live. You can also give your offerings by visiting churchofyahushua.org. And you can also share our website, www.churchofyahushua.org, which contains our declaration of faith and links to our latest worship service and videos. Our Bible study will continue, 1001 Billion Questions. Subaybayan din natin ang Growing Up Yahushans po sa YouTube at Facebook. At patuloy po natin na laging isama sa ating mga panalangin ang lahat ng tao sa buong mundo, anuman ang kanyang kilalalagyan at anuman ang kanyang pananampalataya, mga leader ng mga bansa, sa layunin, mabuhay pa tayo na mapayapa na naglilingkod sa Diyos at itinataguyod ang pag-iisip at kaugalian na ayon sa kalooban ng Ama. Hanggang diyan po at tayo natatapos. Puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkakyat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y bingin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal.